Welcome back mga ka-best friend. Magandang umaga na naman sa lahat. Panibagong vlog, panibagong adventure na naman, panibagong biyahe na naman ang ating pupuntahan. Magandang lugar, bulubundukin at puro kamaisan ang ating makikita. At syempre mga ka-best friend, kasama natin ang ating trike na Rusi Chariot 175. Ito yung trike na hindi sumusuko sa putikan, ahunan, kahit anong kahirap ng daanan mga ka-best friend. Umpisa pa lang dito mga ka-best friend ay sementado pa, ngunit merong mga mais na tanim sa giliran. Kaya yun, tuloy-tuloy tayo sa ating biyahe at pagdating natin sa looban ay talaga naman makikita na natin at pararamdaman ang lubak at ang hirap ng daanan papasok mga ka-best friend. Simulan lang bumiyahe tayo mga ka-best friend ay kitang-kita natin yung mga mais na nagbibilad dito sa gilid ng daanan mga ka-best friend. Subalit ngayon lang naman sila makapagbilad gawa ng talaga namang hindi magandang panahon dito nakaraan. Kaya ngayon nagsabay-sabay na sila sa pagbibilad ng mais mga ka-best friend. Mais kasi mga ka-best friend ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa Cagayan. Kaya halos lahat ng mga tao dito ay merong cornfield o maisan mga ka-best friend. Okay, pag-usapan natin to si Rusi Chariot 175. Gawa ng long ride na naman natin siya. At ang unang pag-alis talaga natin doon ay umaga mga ka-best friend. Sa Tuguegarao City pa tayo nang galing mga ka-best friend. At nagasolina tayo ng 150, balikan ng 150 from Tuguegarao papunta dito sa may tribo na napakaliblib papunta ng Tuguegarao ulit. Balikan na mga ka-best friend. Dahil nga waswasan tayo mga ka-best friend at meron tayong hinihintay na event doon sa tribo mga ka-best friend, kaya medyo mabilis-bilis yung ating takbo. At si Rusi Chariot naman ay kaya niyang bumilis hanggang 60 to 70 to 80 kph depende po sa karga mga ka-best friend. Marami din naman nagtatanong sa atin kung ang Rusi Chariot ba ay kayang-kaya bumiyahe ng malayuan. Siyempre ang sagot mga ka-best friend ay kayang-kaya naman mga ka-best friend, gawa ng talaga namang malakas ito at air cooled mga ka-best friend, kaya yung nagpapalamig ng makina niya ay hangin na kung saan ay umiihip sa makina mga ka-best friend. Kaya kaya naman kahit malayuan long distance mga ka-best friend. Meron tayong karga mga ka-best friend na 4 na pasahero, kaya ang kanilang timbang ay umabot din naman ng 200 mahigit guys, no? So napakabigat na ang 200 kilo pagka kinarga natin yan. Kaya yun, napaka-basic lang mga ka-best friend kay Rusi Chariot. Pagdating sa ahunan itong karga natin, talagang kayang-kaya niya po. Isa talaga sa nagustuhan ko kay Rusi Chariot mga ka-best friend ay maraming may kargang mga gamit. So swak talaga ito pag gawin nating comfort trike, travel camper mga ka-best friend, ay kayang kumarga ng mga gamit na kung saan ay talaga mga gamit natin sa ating biyahe. So yan ang kagandahan dito kay Rusi Chariot. At talaga namang nasubukan na nating matulog dito sa loob ng trike at kasyang-kasya naman tayo mga ka-best friend. Kaya pagdating sa tulugan walang problema kay Rusi Chariot dahil safe tayo sa loob ng trike na ito. Sa bangkingan naman ay dapat magdahan-dahan, gawa ng 3 lang yung ating gulong at pwede tayong sumemplang mga ka-best friend. Akala nyo ba single lang yung sumesemplang? Hindi, pati tricycle o 4 wheels ay kayang sumemplang mga ka-best friend. Kaya pag nililiko natin yung ating trike ay dapat dahan-dahan lang. Liko natin ng siguro smooth lang kasi talaga namang 3 ang gulong, pwedeng matumba. Yun. At nandito na tayo sa may malilim na portion. Papasok na tayo doon sa may rough road na kung saan talagang aalugin yung ating katawan dahil sa lubak-lubak. At medyo matigas yung ating suspension. At yun, titingnan natin kung mag-aaray-aray yung pasahero natin mamaya, gawa ng first time na sumakay sa Rusi Chariot na matagtag mga ka-best friend. So buti na lang may suspension yung ating trike guys, no? Kaya medyo smooth lang din ang rebound nitong ating chariot, hindi matagtag. So yun, at papasok na tayo sa may gate ng ating madadaanan dito. So merong gate, unang gate dito guys, papasok tayo dito. Dito na mag-uumpisa ang daang maputik, daang mahirap, daang malubak. Dito na mag-uumpisa dahil rough road dito, simula dito hanggang papasok ng pupuntahan natin na maganda yung view mga ka-best friend. So huminto muna tayo dahil magre-ready tayo para magtatagadag na kasi ang ating trike, kaya pinaparedy ko sila kasi baka may mahulog silang gamit. Ayan. At yun, medyo naramdaman natin smooth lang siya, hindi siya gaano matagtag guys. Gawa ng loaded pala tayo, mayroon tayong dalang passenger. Kaya yun, smooth lang ang rebound ng ating molye at suspension sa likod. Ito kagandahan sa passenger type, gawa ng meron siyang suspension, shock suspension o shock absorber.
para hindi maging matalbog itong ating trike. Dahil kung molye lang ay talaga namang parang inaalog-alog ka mga ka-best friend dahil sa sobrang tagtag. Dito sa akin ay walang problema, gawa ng ang front shock natin ay smooth lang mga ka-best friend na dual telescopic fork. Kaya smooth lang yung suspension sa harap. Yung nasa likod kasi molye and merong shock absorber. So pagka molye lang yan, katulad ng cargo type, talaga naman guys ay napakatagtag pagka walang karga. Pero itong passenger type dahil may shock absorber ay smooth lang siya. Yun. So medyo tumatagilid-tagilid tayo. Ito hindi pantay ata yung timbang ng passenger. Medyo mabigat dito sa kanan guys. So ayan, okay lang yan dahil nga naman ay malubak-lubak. Yan, malaki yung bako-bako dito mga best friend. Kaya pagka nahulog yung isang gulong natin, medyo tumatagilid yung trike. Pero hindi naman siya matutumba itong trike dahil hindi pa naman natin naranasan matumba dito. Nakailang beses na dumaan tayo dito. Panahon pa ng tag-ulan ay hindi pa naman tayo natumba dito mga ka-best friend. So dumaan naman tayo sa lubak-lubak na napakalalim, tumatagilid lang at nag-i-slide pero hindi siya natutumba. Iyon. At tuloy-tuloy tayo sa ating tagadag ride papasok ng Katribo. So yan, may isang area dito ng farm na dadaanan tayo. Pag-area ata ito ni General Pagkalilawan mga ka-best friend. At ang area niya ay talaga namang makitid yung kalsada. So one way lang, isang sasakyan ang pwedeng dumaan dito. At kung may makasalubong tayo ay gigilid lang naman tayo mga ka-best friend. Kung sino yung kasya sa gilid ay siya ang magbigay guys, no. So yun, tuloy-tuloy tayo sa ating mga biyahe. Makikita natin dito mamaya yung mga gandang view dahil yung daanan ay nasa tuktok ng kabundukan mga ka-best friend. Kaya kitang-kita yung view dito ng kabundukan. Ang area na babaybayin natin ay mataas kaya tanaw natin ang lawa dito. Merong ano dito guys, merong lawa. Kaya tanaw natin mamaya yan mga ka-best friend. So gumamit tayo ng DJI Osmo Action 4 na camera. Nilagay natin sa helmet natin na half para lang maganda yung kuha kasi pag sa dibdib natin nilagay ay hindi makukuha yung kalsada pati yung ating manubela. So yan kasi pag nasa ulo natin yung camera, kitang-kita pati puno ng saging mga ka-best friend. Pati yung nasa dulo ng ating kasalubong, talaga namang kitang-kita. Yun, meron sila ditong tanim na dragon fruit mga ka-best friend, malaki na, may bunga na, pwede na harvestin pero hindi tayo mag-harvest dahil hindi atin. Yun, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Dito medyo malubak, malalim. Yan, medyo tatagilid yung trike at syempre sisigaw yung pasero, akala nila matutumba na. Ito yung daanan na hindi natutuyo kahit initan man ng 2 araw. Kaya pagdating dito, talaga namang kakain ng putik ang ating gulong. At talaga namang mapuputikan yung ating trike mga ka-best friend. Pero okay lang yan dahil meron naman tayong pressure washer doon sa bahay. Kayang-kayang linisan yan mga ka-best friend. So yun, dandahan lang tayo dito, tatak primera lang tayo, gawa ng medyo mahinang usad, talaga namang wag biglain ng segunda dahil mamamatay yung trike natin. Maliban sa mainit ang makina natin ay talaga malang walang hangin. Kaya yun, nainit na tayo dito sa una dahil nga ang ating makina ay nasa ilalim ng ating upuan. Pero okay lang yan, kayang-kaya naman mga ka-best friend. Pagdating doon sa una, meron ng pressure ng hangin kaya yung ating makina ay mahanginan at hindi mapupunta sa atin yung init ng makina mga ka-best friend. So nandito tayo sa portion na ng Bulubundukin. Yan, papunta na tayo doon sa may mountainous area na kung saan ay makikita natin yung mga tuktok ng bundok, suso ng bundok kung tawagin, susong dalaga mga ka-best friend. Meron mga iba't ibang hugis ng kabundukan ng Sierra Madre na kung saan ay matatanaw natin dito mamaya. Ang mga damo dito ay nagigreen na dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan dito sa Cagayan mga ka-best friend. Bumabalik na ang buhay na damo at na talaga namang lumalaki na yung mga halaman na tinatanim sa area na to dito mga ka-best friend. Ang area na to dito ay pasture area. Kaya mapapansin natin, kaunti lang yung kahoy dito na malalaki. Ang marami dito ay baka, karabaw at kabayo mga ka-best friend na pinapasto sa mga kabundukan. At alam niyo ba mga kapatid na ang area na binabaybay natin, ito na ang boundary ng Isabela at Cagayan. At pag tinumbok na natin to ay sakop na ito ng Isabela mga ka-best friend. At sa kaliwa natin ay sakop na ng Cagayan. Ang daanan na binabaybay natin, ito po yung pagitan ng
dalawang probinsya, Cagayan at Isabela. At napapansin nyo ba na napakabagal ng ating takbo? Ang takbo natin ay nasa 5 hanggang 10 lang mga ka-best friend. Gawa na talagang napakalubak at inaalog-alog na yung ating pasahero dito pag binilisan natin. Kaya smooth lang tayo dito mga ka-best friend at hindi natin kabisado yung daanan na mabato at malubak. Kasi baka tayo ay lumusot sa malalim na butas mga ka-best friend. So yan na. At meron tayong gate dito madadaanan guys na kung saan na ito ay sinisarado pag dumadaan tayo gawa ng merong baka dito at baka makalabas at tayo habulin mga ka-best friend. Yan. Nandito na tayo sa may gate. First gate nito ng inner o sa loob na gate mga ka-best friend. So binubuksan ito then sinisarado and after na makadaan na tayo dito para hindi makalabas yung baka at kalabaw mga ka-best friend. Kaya pagdating namin sa gate mga ka-best friend ay bukas na pero huminto muna kami para isarado gawa ng baka kami pagbintangan na kami ang nagbukas ng gate and then din namin sinarado at baka lalong isarado ng may-ari yung gate at hindi na tayo makapasok dito mga ka-best friend. After nga nasarado yung gate mga ka-best friend ay tuloy-tuloy na rin tayo sa ating biyahe papunta doon sa looban. So bababa na tayo sa may pinaka malusong o palusong na daanan. Ito yung malalim mga ka-best friend at ito rin yung mataas pagka bumalik tayo o lumabas tayo dito sa area ng pinuntahan natin guys no. So yan at kitang-kita nyo na yung mountainous area dito. So mamaya mas maganda pa yung view doon pagka daan natin sa taas mga ka-best friend. Ayan, tuloy-tuloy na tayo papunta doon sa magandang view ng area nitong pasture area mga ka-best friend. Yun, puro damo lang talaga makita natin dito at kakaunti lang yung mga kahoy na malalaki mga ka-best friend. Gawa ng yung lupa dito ay mabato, adobe at talaga namang hirap mabuhay yung mga malaking tanim dito. Ang daanan dito ay medyo matarik kaya bibela tayo ng konti. Bibilisan ng konti mga ka-best friend para makakita tayo gawa ng paahon tayo ng kaunti guys. Mahaba siya na ahonin pero hindi naman siya matarik and then meron siyang portion na malalim kaliwa kanan. So mag-ingat pa rin tayo dito na area dahil nga malalim yung bako mga ka-best friend dahil sa malakas na ulan tinatangay itong ating daanan. So nandito na tayo sa area ng kabundukan. Ayan guys, ang ganda ng kabundukan dito. So kitang-kita na natin dito yung pasture land o pasture mountain. So yan o. Meron din dito pa ilan-ilan na pasture area ginawang maisan para lang mapakinabagan ang lupa dito na walang nagmamayari. Yun, ang lawak dito mga ka-best friend kaya kung mahilig ka magtanim, pwede ka magtanim dito. Kung mahilig ka magmais, pwede ka magmais dito mga ka-best friend. Pwede ka rin magmanok dito kung mahilig ka magmanok. So ayan, tuloy-tuloy na tayo sa rough road na papasok. So medyo tumagal tayo dito gawa ng mabagal lang kasi yung ating chariot papasok ng lubak-lubak. So ayan, tuloy-tuloy na tayo sa ating biyahe. Itong binabaybay natin na daanan wala ng putik kaya kayang-kaya ni chariot. Medyo mabato nga lang at magraba itong daanan gawa ng nagbasag-basag na itong mga bato na malaki dito sa kakadaan ng mga jeep, mga truck na merong mais na karga mga ka-best friend. So ayan, ang ganda ng mga kabundukan dito na area. Tanaw na natin yung mountainous area. Ayan ang viewpoint. Pag akit natin konti mayroong viewpoint dyan. So may gate pa tayo na dadaanan na kung saan ay sakop pa ng pasture land kaya talaga namang obligado tayong sirado ang gate para lang hindi makalabas yung mga baka mga ka-best friend. So ito na, pahaw na tayo dito sa may viewpoint nitong area ng boundary ng Isabela and Cagayan. So yan, may gate pa yan dito mga ka-best friend. Talaga namang malubak dito at mabato. Wala nga namang putik pero yung bato napakarami mga ka-best friend. So yan, andito na tayo sa view deck o viewpoint. So dito nagkukumpulan yung mga napakaraming baka pagdating ng hapon gawa ng talaga namang kahit nga sila siguro namamanga sila sa ganda ng view dito kaya dito sila nag-i-stay sa area na to. Ito yung patag dito na area mga ka-best friend. Yun no. So palusong na tayo dito mga ka-best friend. Pababa na to kaya gagamit tayo ng Primera, alalayan natin ng Primera and Prino sa likod at sa harap. So syempre ang harap ginagamit din natin yan pagdating ng palusong. So hindi naman tayo susubsob niyan gawa ng nasa likod yung ating passenger.
at mabigat ang likod na portion, kaya hindi tayo babalintong yan. So yan, gumamit tayo ng Primera na gagawin nating pinaka low gear, o kung tatawagin nila ata, engine brake. So yun, at okay naman paglusong natin, talaga namang kayang-kaya kahit mabigat yung ating dala sa palusong. Huwag lang natin ibababa yung ating low gear. Di ba may high and low yan sa gilid natin sa kanan, huwag po natin ibababa yun pagka tayo palusong, dahil masisira po yung gearbox nun at napakalaking gastos. So yun, Primera lang mga ka-best friend, kaya na po yan. Then applyan lang ng preno sa likod and sa harap. Yung sa harap na preno hindi ganun makapit yan, pero kayang umalalay kahit mabigat yung dala. So ito na, may palusong pa tayo pero hindi gaano talaga lusong na lusong talaga. So yun, kitang-kita na natin ang kabundukan ng Sierra Madre, na kung saan ay mamamangha ka dahil ito ay nagbo-blue. Kung tawagin nga ito ay Blue Mountain, gawa ng nagbo-blue yung kabundukan dito. Yun, at ilang minuto na lang makakarating na rin tayo sa liblib ng lugar ng Tribu Atariaho. So kilala nyo naman siguro kung ano yung organisasyon ng Tribu Atariaho, mga ka-best friend. Ang Tribu Atariaho means ay worshipper of Yahweh. So mayroon kaming inaatinan dito na church na Church of Yahweh, na kung saan ay dito ang assembly tuwing Shabbat. Shabbat ang tawag namin tuwing Sabado, gawa ng mayroong pagsamba, kaya Sabat, o ibig sabihin ay araw ng tagpahinga, mga ka-best friend. So tuwing Saturday nandito kami para magsamba kay Yahweh. Yun. So ang area na to, mahabang palusong to, pero hindi naman gaano ka lusong na lusong, mga ka-best friend. So kaya na ng preno sa likod, alalayan. So binibitawan ko lang yung second gear para hindi mapuwersa yung ating engine. Din applyan lang ng kaunting preno lang naman sa likod para medyo mag-smooth lang yung takbo natin. Yun, no. So nandito na rin tayo sa may Manukan. May Manukan dito, mga ka-best friend. Ito yung Rhode Island, na kung saan ay tuloy-tuloy lang ang pag-itlog nito. Kaya kahit di ka nabibili ng itlog sa palengke, pag may Rhode Island ka, ay talaga namang busog ka sa itlog ng mga manok, mga ka-best friend. Organic pa. Ayun, ito yung portion na ito, maputik. Malalim ang putik dito, gawa ng walang kanal. Nag-i-stack yung tubig. Then pag nag-i-stack yung tubig, pag dinaran ng sasakyan, lumalalim, guys, no? Yun. So wala namang problema ang chariot pagdating sa lubak-lubak, talagang lumalaban din naman talaga. Sabi nila yung chariot daw ay hindi lumalaban sa lubak, pero ito, tingnan nyo guys, kayang-kaya, mga ka-best friend, kahit anong lubak. Baliwala yan kay chariot. At lalo na pagka tubeless, mga ka-best friend, yung gulong nyo talagang kahit gaano pa katalas yung bato yan, kayang-kaya yan guys. Yun, no. So medyo patag na dito, wala nang problema sa ahonin. Patag na yung area na napuntahan natin. Ang ganda ng view dito guys, oh. Lupet. Talaga namang pang Disneyland yung view dito, or pang Switzerland. Yan, nag-green na kasi yung mga damo dito, kaya na green itong area. At makikita natin dito yung may malaking bupalo, malaking usa, mga ka-best friend. Pwede tayong sumakay sa bupalo, mga ka-best friend. So mabait din naman yon, at hindi ka naman sisipain, gawa nang din naman siya gumagalaw. Yun. At paparada tayo dito sa ating parking area. So atras lang natin, mga ka-best friend, ang ating chariot. May reverse naman yan. At tutunog naman yan pag bumangga na, mga ka-best friend. Yun. So inaatras lang natin. Ito kagandahan kay Rosie Chariot. Madali lang iatras. Tingin ka lang kaliwa kanan, basta walang sumabit, tuloy-tuloy yung pasok niya. So yun. At good day mga ka-best friend. Magandang araw sa lahat. Araw ng Shabbat Shalom. Yun. At andito na tayo sa sakop ng Isabela guys. Long ride na. May higit isang oras yung ating biyahe papunta dito sa Isabela. So yun, mga ka-best friend, huwag nyo kalimutang i-subscribe yung ating channel. Please click the subscribe button, click yung bell icon, at i-click nyo po yung bell and all. Yun. So thank you for watching, mga ka-best friend. Dito tayo sa mga Tribu Atariaho, sa mga katribo. So pupunta tayo dito sa kanilang session hall guys. Thank you for watching. Maraming salamat sa panonood ninyo. Thank you guys.